Kumusta po kayong lahat at welcome po sa aking channel. Grabe po ngayon tong ating gagawin po ng reaction video, no? Sama-sama po nating panoorin to mula po ito kay Melbs Castle. Mag-subscribe po kayo sa channel niya. Ilalagay ko po sa description ng link ng kanyang channel para makapag-subscribe po kayo. And don't forget to subscribe din po sa aking channel para ma-update po kayo kapag naglalabas po tayong ganitong reaction video. Title po nito, Arestadong Chinese Spy. Totoo, si Duterte nagbenta? Ibinenta ang ayungin sa China. Nakakagulat ito, no? Sisimulan na po natin to para po malaman po natin ang kaganapan sa video na to. Let's do this. Nakakagulat ang balitang ito. Mukhang totoo ang sinasabi ng Chinese spy na naaresto noong nakaraan. Si dating Pangulong Duterte ang tunay na may kasalanan sa ayungin show. Nako, patay tayo niyan, Digong. Ang inaakala nating may malasakit na Pangulo noon, tuta pala talaga ng China. Talagang mahirap tong paniwalaan. Pero ang mismong sekretary na kasi ni Duterte ang nagsalita. Ayon kay former secretary and spokesperson Harry Roque, may gentleman's agreement si Duterte at si Xi Jinping na panatilihin ang status quo sa West Philippine Sea. Dito ay pinagbabawal raw ang pagbuo ng permanenteng struktura. Pero ba't ang China nagtatayo ng military base at artificial island sa West Philippine Sea? Ayun na nga di ba, may gentleman's agreement nga na lumabas sa bibig ni Harry Roque, no? May gentleman's agreement nga daw itong si Pangulong Duterte at si Xi Jinping. Di ba, na yun nga na bakit nga naman siya naggaganon, na ba't siya nag-ano ng gentleman's agreement, bakit siya pumayag doon? Although laway lang talaga yun, no? Dahil wala pong kasunduan yun, wala pong written agreement yung kasunduan ni Xi Jinping at si Duterte, no? Pero ang sa atin po dito, no, bakit po siya nakikipag-deal sa China? Di ba po? Para pong pagtataksil po yun sa atin, no? Sa bilang Pilipino tayo, no? Parang, nako, mukhang nabudol po talaga tayo dito, no, kay ex-president Duterte, no? Kala po natin ay talagang napakahusay na presidente, pero may ganito po palang pangyayari, no? Sa kadaldalan po talaga nito ni Harry Roque ay yun nga po, kumbaga, napapahamak itong si ex-president Duterte sa sinasabi niya. Ito na nga, dapat talaga imbestigahan po to kasi po, no, hindi naman po talaga i-honor ng ating present president yan, no, na si PBBM yan. Kasi po, laway lang po yan Hindi po yan magre-reflect po sa nakaupo po ngayon dahil po, ang kasunduan po na yan ay between Duterte and Xi Jinping. Kaya po pala, no? Kaya po pala gigil po ang China sa atin, no? Kapag nagpapadala po tayo ng barko para mag-resupply po doon sa Sierra Madre, no? Kasi po meron po silang kasunduan ni Duterte na hindi po pwede na mag-ayusin yung yung Sierra Madre, no? BRP Sierra Madre, na ang kasunduan po nila ay magdadala lang daw po ng pagkain doon, 'di ba po? Pero yun nga po, no, hindi na nga po kasi magre-reflect yan sa ating present president dahil wala pong ganung kasunduan ang present president natin sa PBBM at Xi Jinping, no. Kaya nakakalungkot po to, no. At ito nga po yung sinasabi dito ni Melbs Castle, no. Nililimitahan tayo ng China na ayusin ng BRP Sierra Madre, pero sila, 'di ba? Meron silang inaayos sila na itong island na to, 'di ba? Nagko-construct sila diyan, no? Unfair, 'di ba? Kung tutuusin. Diretso po natin to, no? Sobrang interesting po ng topic po na to. China nagtatayo ng military base at artificial island sa West Philippine Sea. Tama. Tapos tayo mga Pilipinong nagmamay-ari niyan, bawal? Tama. Kasi ng gentleman's agreement, no? Ito'y oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, kung ano yung naroroon na walang dagdag, walang bawas. Oral, sabi yan, no? Ibig sabihin, laway lang po, no? Wala pong written agreement, no? Talaga pong hindi po, hindi po legal, kumbaga. Wala po kasing written agreement at hindi po talaga yung magre-reflect sa ating present na presidente, no? Kaya wala pong pakialam ang gobyerno po natin na yan ngayon dito. At dahil dito sa agreement neto, sa tingin ko, nabawasan yung tensyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Ipinipilit ng Chinese spy na si Duterte ang utak ng lahat. Pero patuloy ay tinatanggi ni Spokes Harry Roque ang akusasyon. Wala raw kasunduan na aalisin ang BRP Sierra Madre sa ayungin shoal. Pero sino ba talaga ang nagsasabi at nagsisinungaling? Na kaya nila winater canon, kasi
ang kasunduan ng status quo, hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair nung Sierra Madre. Okay. Hindi naman nga pwede yun. Siyempre may purpose yan eh. Kaya idinaong ang doon, ang Sierra Madre doon, para nga mabantayan yun, mapostehan yun ng ating mga doon, ng ating mga militar, no? Kasi po kung wala na po ang Sierra Madre doon, BRP Sierra Madre, ay nako, baka sinakop na rin po ng China yan. Mas maganda po yung ginawa na po yun ni President Erap noong 1999, di ba, na inano niya doon yung Sierra Madre. Napakaganda po nun, para may bantay po doon. At syempre po, kailangan pong i-construct po ang BRP Sierra Madre kasi po nabubulok po yun. Isipin nyo, kinakalawak yun, nasa dagat po yun eh. Di ba? Kung pababayaan po yun ng ilang taon na hindi i-construct o hindi aayusin, talaga pong magigiba yun. Kumbaga, lulubog yun yung BRP Sierra Madre. Kaya kailangan pong gawin yun. No? Kaya hindi po tama ang ginagawa po ng China na pinipigilan po tayo na gawin yung BRP Sierra Madre na i-repair. Diba? Kailangan po i-repair po yun kasi po yung sira na po yun. Biruin nyo, ang tagal na po yung 1999 pa po yun doon. Diba po? Tapos makikita po natin sila, di talagang naggagawa sila doon sa island na yun na sinakop na rin nila, na which is atin din yun. Diba? Sobrang unfair po yun eh, hindi po talaga makatao yun. At unang-una po, laway lang po yan, no? Yung na yan, yung kasunduan na yan, no? Hindi po yan written agreement, hindi po yan legal. Kaya po, ito po, dito po talaga ay talaga pong, obviously, talagang ang ni Duterte po, no? Yung administrasyon niya ang may kasalanan talaga niyan. Mula po yan sa kanyang dito kay Harry Roque. Matapos naman yung insidenteng yon, wala nang ganyang insidenteng nangyari. Wala pong naging kasunduan na tatanggalin ang Sierra Madre sa Ayungin. Ang kasunduan, papayagan nilang dalhan ng tubig at pagkain, hindi nila haharangin. Wala raw tayong karapatan sa Ayungin Shoal. Ayon yan kay Spokes Harry Roque. Hayop talaga to si Harry Roque, no? Pro-China talaga sila, no? Parang hindi mo maano yung pagka-Pilipino nila, eh. Kumbaga marami nga nagsasabi, di ba, na baka pag talagang si Duterte pa rin, itong sila Harry Roque yung nag-ano sa bansa natin, baka itong Pilipinas ay maging probinsya na ng China. Di ba? Yun yung inaano ng mga tao talaga, kumbaga, para sa akin, no to pro-China na mga natin. Nako, gumising kayo mga kababayan ko sa next na eleksyon. Alam nyo na. Kasi po, mahirap po itong ganito. Kasi po, dapat po tayo ipaglaban po natin ang ating soberanya. Atin po yan, may karapatan po tayo dyan. Huwag po tayong papatapak po sa China, no. Sobra pong matindi po yung kaso na yan. Ito'y pinapalabas na parang tayo pa ang may kasalanan ng lahat. Grabe, pero mukhang naibenta na talaga to sa mga Chinese. Dinedepensahan lang ni Harry Roque si Pangulong Duterte. Kasi gigil na gigil eh, di ba? Gigil na gigil yung China sa atin eh. Talagang pag lumalayag tayo papunta rin sa BRP Sierra Madre, talagang binobomba tayo. Pinahihirapan po ang ating mga Navy, ang ating mga PCG, no? Talagang halos mag-iba nga po yung Onisha May. Sobrang po yun, nakakalungkot po yun, no? Kasi nga, siguro naniniwala po talaga ang China dun sa kasunduan na yun ni Duterte at Xi Jinping na hindi tayo pwede magdala ng construction material dun sa BRP Sierra Madre, na which is maling-mali po yun dahil hindi nga po ino-honor yun ang ating pangkasalukuyang administrasyon. Kay Duterte lang yun po, laway lang po nila yun. Dito halata mo rin natuta talaga to ng China. Tama. Mukhang binayaran para sabihin na walang karapatan ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Dapat tong mga to talaga pinapalaya sa Pilipinas tong mga to, no. Real talk lang po, no, kasi po wala po silang pagmamahal sa ating bayan, no. Kumbaga siguro kung buhay pa sila Jose Rizal, sila Andres Bonifacio, no, napapailing na napapakamot na ng ulo sa kanila, no. Parang siguro sinasabi nila, ito yung dahilan kung bakit ako namatay. Parang ito ba yung pag ko sa bansa ko, ganito lang yung mangyayari. Nasayang yung kanilang pagpapakabayani dahil dito sa mga Pilipinong to na naging pro-China po, no. Naku, gumising po kayo mga kababayan ko sa next election, no. Alam nyo na po ang gagawin nyo. Para sabihin na walang karapatan ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Isinisisi rin ito sa US, ba't may nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea? Nako, pati US dinamay na, no.
sobrang sobra talaga to, no? Hindi talaga tama tong inaano nila. Ang US po ay kaalyado po natin at talaga pong nakasuporta po sila sa atin kung sakasakali po magkakaroon po ng gera. Diba po, ano po yan eh, nasa international law po yan, talaga pong kaalyado po natin ng US, Japan, at marami pa pong bansa. Ngayon po ay 21 na bansa na po ang sumusuporta sa Pilipinas dahil sa tension dito po sa China and Philippines, no. Kaya po, wag niyo nang isisi doon. Talagang kayo ang dapat sisihin diyan dahil kayo ang nakipag-agree kay Xi Jinping nung administrasyong Duterte, yung panahon ni Duterte. Kaya ito po nangyayari ngayon, hindi nga po talaga natin alam kung talaga naibenta na tayo, no, nung ayungin sa China. Talagang kaya nagigil ang China talaga na bombahin tayo dahil siguro nga meron talagang ganong agreement si Duterte at itong si Xi Jinping. Kasi pati naman yung ayungin shoal na yan, EEZ. Wala naman tayong soberenya sa EEZ. Aroy. Sovereign rights lamang. Grabe ka talaga, Harry Roque. Hindi mo alam kung Pilipino to eh, no? Nakakainis po, no? Siguro naman po, hindi na po kailangan i-memorize to, no? Matatalino naman po kayong lahat, no? Alam nyo na po kung sino po talaga yung mga nagsasabi ng totoo at hindi. At alam nyo na kung sino ang traitor. Nako. Wala naman tayong soberenya sa EEZ. Sovereign rights lamang. Karapatan lamang ng mga alap. At syempre, makinabang sa tanging yaman na makikita ron. Ngayon lumabas na kung sinong totoong may kasalanan ng lahat. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pala paulit-ulit ang Chinese Foreign Ministry, totoong may nangako talagang Pangulo na aalisin at itotow ang BRT Sierra Madre. Ayun na nga, di ba sinasabi ko kanina, no? Kaya siguro gigil ang China sa atin, no, na bombahin tayo. Kasi nga may alam silang ganong agreement talaga, no, na between Duterte and Xi Jinping, na kala siguro nila na i-honor yon ng susunod na administrasyon. No, na which is wala naman talagang written agreement eh. Kung siguro merong written agreement yan, siguro pwede pa. Pero hindi laway lang, no, verbal, 'di ba? Sabi pa nga ng term ni ni Harry Roque, oral agreement, sabi niya, 'di ba? Maling-mali talaga eh, no? Kaya dapat ito maklaro to sa China, no? Para tumigil na sila diyan kasi nga hindi talaga po, wala po talagang ganun. Lalong-lalo na po ngayon sa ating present na administrasyon, hindi po yan ino-honor ni PBBM kasi wala po siyang alam dyan. 菲方一再承诺尽快拖走军舰，言而无信，严重的违反多次向中方做出的承诺，严重违反南海各方行为宣言的第5条。 Saka bakit ito lang kung oral agreement lang yan, di ba? Bakit talagang pinipilit nila yan, di ba? Pinipilit nila yan. Wala namang magpakita sila ng dokumento tong China, no? Kung talagang merong ganyan, yung sinasabi niya na violate the Article 5 Declaration of the Conduct of Parties in South China Sea. 'Di ba? Maglabas sila ng dokumento kung meron talaga niyan. Eh sinasabi ka ni Harry Roque, oral lang o verbal lang, 'di ba? Pinapaimbestigahan na to ng National Security Council at pag napatunayang si Duterte ang may kasalanan, posible itong arestuhin at ipakulong. Pero dapat talaga yan, imbestigahan yung mga yan, lalong-lalo na yan si Harry Roque at ayan si President Duterte. Kailangan yan talaga, litisin yan, alamin yan, para po magkaalaman po talaga at magkalinawan dyan. Kasi nga po ay talaga pong nasasaktan na rin po ang ating mga Navy at ating mga PCG pag lumalaot po sila dyan sa West Philippine Sea. Kasi po talaga pong pinipisikal po tayo, hinaharas po talaga tayo ng China. Siguro nga po kaya po talaga ginaganon tayo ng China kasi naniniwala po sila doon sa agreement na yun, no? Kumbaga parang para sa kanila po talaga, kung may ganong agreement nga na pinaniniwalaan nila, nasa isip po talaga nila na tama sila kasi may ganong agreement. Na which is hindi nga naman nga pwede yung ganun para sa atin, sa side naman natin kasi nga po wala pong written agreement o talaga pong oral lang po yun o verbal lang po yun ni Duterte at Xi Jinping. Si Duterte ang may kasalanan, posible itong arestuhin at ipakulong. Pero kahit nga ipilit ng China na sa kanila ang Ayungin Shoal, wala rin namang kahit isang bansa ang naniniwala sa kanila. Tama. Statements of support for the Philippine position, but you do not hear any country expressing support for China. No, you do not hear any country expressing support for what they doing, the water cannoning of our troops
Kasi kitang-kita nga ng buong mundo, 'di ba, yung ginagawa nilang pangaharas sa Pilipinas, 'di ba? Isipin niyo, on siya may kahoy pa yan, ang liit-liit. Dalawang barko nila, minatarkanon tayo, 'di ba? Talagang kitang-kita ng buong mundo. Kaya ang ganda rin pala ng moves na ginawa ng Pilipinas doon na hindi sila lumaban ng pisikalan, no? Para po sa international law, pag na po yung kaso na yan, no, mananalo po tayo kasi po tayo po talaga yung hinaharas ng China. The injuries suffered by our servicemen, and you don't hear anyone coming to the defense of China saying that the 10-dash line is correct. So I think the support of the international community should send a signal to China that this is not the right path. Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Si Duterte ang taksil sa lipunan. Ayun na nga, kasi talaga, 'di ba? Isipin mo naman, makipag-agreement ka ng ganun sa China, 'di ba? Kalabang bansa natin 'yan eh. Inaago nga ng China yung ating mga 'di ba? Ating mga teritoryo, 'di ba? Talagang hindi po dapat yung ganun eh. Hindi. Bakit ka makikipagkasundo, no? Yun nga. Baka nga talagang Duterte pa rin ngayon, talaga baka naging probinsya na tayo ng China. Ay, hirap. Baka nga ganun na talaga yung mangyari, no? Duterte ang pinakamalaking budol sa kasaysayan. Kayo, anong reaksyon nyo dito? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Ayun nga po, no, talagang parang nabudol po talaga tayo na, kasi po ako binoto ko rin po dati po si si President Duterte, no. Talagang nabudol po tayo. Ngayon pinaproblema po talaga natin ngayon yan. Yung issue ng China, no, sa pangaharas sa atin, no. Ayun, no. Sana nagustuhan nyo po ang ating reaction video. Sana po nagustuhan nyo po ang video rin ni Melbs Castle, dahil napakagaling niya po mag-compile ng ganitong mga video, no. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe sa channel niya. Sa description po ang link ng kanyang channel, at huwag niyo rin po sanang kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update po kayo kapag naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Mag-iingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye!